Ngayon mga kabunyog, nakita ko itong sa abogado.com.ph. Nakita ko itong artikulong ito. Ang nakalagay mga kabunyog sa artikulo, yan, in-screenshot ko. Ang sabi diyan, Marcoleta says he brought up state witness idea to Discayas. Yan nakikita nyo mga kabunyog. So, ibig sabihin, ayan na. Umamin na si Marcoleta. Siya ang nagbukas ng idea sa mga Diskaya tungkol sa pagiging state witness nila. Yun. Sa kanya galing yung idea. Ito ang lumalabas pala, inamin na mismo ni Marcoleta yan, Marcoleta says he brought up state witness idea to Discayas. Ang ano dito mga kabunyog, mga kababayan, ang matindi naman kasi dun sa nangyaring yun, unang-una, kailan ka ba nag-aalok ng state witness? Kailan mo ba inaalok ang isang tao na maging state witness? Unang-una muna, dapat may kaso na siya. May kaso na muna. Wala pa namang kaso. Parang una silver platter, inaalok mo na maging state witness. Masyado naman yun. Anong klase naman yun? Parang hindi mo man lang pinakita muna na dapat ang nakikiusap na maging state witness sila, yung mga Diskaya. At saka bago sila makikipag-usap niyan, may usapan muna ng malinaw. Unang-una muna, dapat may kaso nang nakasampa sa kanila. Kasuhan na muna sila. Pag may kaso na sila, saka sila ngayon makikiusap. Makikiusap. Pero ang kondisyon yan ganito. Unang-una, bilyon ang pinag-uusapan natin ditong pera. Okay. Anong gagawin? Hindi naman papayag, masisira kami sa taong bayan kung aalokin namin kayo ng state witness, na maging state witness kayo. Ang tanong, paano na yung mga perang napunta sa inyo na galing sa mga illegal o galing sa mga ghost projects, pandaraya sa mga proyekto ng gobyerno? Ano nang mangyayari doon? Yun muna, dapat malinaw muna yun eh. Pangalawa, sino ba ang itinuturo ninyo na sino? Kasi magtitistigo kayo. Laban kanino? Mayroon ba kayong mga politiko na papangalanan? Pag napansin mo na parang may pinipili lang sila sa pinapangalanan, tulad ng kongresista lang ang pinapangalanan, walang senador, walang ibang politiko. Pangalawa, panahon lang ni Marcos yung sinasaklaw ng kanilang mga sinasabi, ay mag-isip-isip ka na. Sabihan mo na kaagad, malabo naman yan, hindi naman pwede yan. Hindi pwede yung gagawin nyo, hindi buo-buo ang pagsasabi nyo ng katotohanan eh. Parang marami pa kayong hindi nire-reveal eh. Paano naman kayo bibigyan ng maging state witness? Selective ang inyong mga sinasabi. Mga ganun. Kaya hindi dapat kaagad-agad nag-alok ng maging state witness eh. Kaya lang yun na nga, inamin na ni Marcoleta. Siya daw ang hindi man lang hinintay yung sila Diskaya na makiusap. Parang dapat yung gobyerno matigas. Pasensya na. Hindi namin wag na natin munang pag-usapan yan na maging state witness kayo. Wag na muna nating pag-usapan yan na maging state witness kayo. Tingnan muna natin ang testimonya nyo. Tingnan muna namin. Pangalawa, anong usapan dun sa inyong mga yaman na kinuha? Nyo? Kasi ibig sabihin na magiging state witness, ibig sabihin yan, tinanggap nyo yung krimen eh. Inamin nyo na talagang may nagawa kayong mga krimen. So ibig sabihin, dahil krimen ang ginawa nyo, ibalik nyo yung mga ninakaw ninyo sa pera ng bayan. Hindi pwedeng wala yun. Saka hindi namin kayang ipaliwanag sa publiko. Bakit kayo naging state witness kung wala nun? Kaya lang, napakadali. Napakadali ni Marcoleta. Inalok ka agad mga Diskaya. Inalok ka agad na maging state witness. Ang laman lang naman nung sinumpaang salaysay ng mga Diskaya, ano lang naman ang nandun eh. Mga congressman. Tapos yung mga kongresistang nandun, wala pa silang mga ebidensyang malinaw doon.
Halimbawa, si Marcy Teodoro, si Congressman Marcy Teodoro ng Marikina, sabi nga ni Marcy Teodoro, paano naman ako madadawit yan? Wala, hindi naman ako congressman ng panahon na yan. Oh, kaya mga kabunyog, mga kababayan, kung ibig sabihin ng state witness ka, ano yon? Inamin mo ang kasalanan at gusto mong makatulong sa gobyerno na yung talagang mga responsable sa krimen ay maparusahan, at ikaw naman nagsisisi ka sa ginawa mo kaya gusto mo patawarin ka na, gawin ka na lang state witness, ilalahad mo ang lahat ng nalalaman mo. Ngayon, yung mga pera or ari-arian na naipundar mo galing sa masama, galing sa illegal, ibabalik mo. Yan yun. Dito sa ginawa ni Marcoleta, wala eh. Hindi niya man lang inisip. At saka una, kinonsultan niya ba niyan? Kinonsultan niya ba niyan ang mga kasamahan niya sa Blue Ribbon? Kinonsultan niya rin ba niyan ang liderato ng Senado? Actually, kinukumit mo na noon ang Senate eh. Kaya ngayon din ang tanong siguro, kinonsultan niya ba ang mga kasamahan niya sa Blue Ribbon? Ay kasama sa Blue Ribbon Committee sila Risa Hontiveros. Wala namang nasasabi sila Senadora Risa Hontiveros na kinonsulta sila. Oh, dapat nag-usap-usap yung Blue Ribbon Committee, ito. Anong tingin nyo tungkol sa pwede ba natin bigyan sila ng state witness? Oh, dapat pinag-usapan 'yun. Pero ang ginawa ni Marcoleta hindi, kanya na lang inamin niya mismo eh. Marcoleta says he brought up state witness idea to Discayas. Parang ganun lang kadali, on a silver platter ibibig. Kaya tuwang-tuwa yung mga Marcoleta, tuwang-tuwa yung mga Discaya eh. Ang gaan-gaan ng sa kanila. Pinagawa lang sila ng sinumpang salaysay. Pagkatapos, presto. Inopera na ng state witness. Ay, inopera na ng maging state witness. Pag naging state witness ka, kakalimutan na yung kaso mo. Hindi ka na isasama sa kakasuhan. Ganun ba yun? Kaya lang yun nga, ang matindi dito, inamin na ni Marcoleta siya mismo ang nag-brought up ng idea sa mga Diskaya. Ngayon, pumayag naman ang mga Diskaya kasi pabor na pabor sa kanila yan, maging state witness. Ang maganda na lang, may nangyari. Ano yung nangyari? Napurnada yung kanilang pagiging state witness. Bakit? Nagpalit ng liderato ang Senado. Nagpalit ng Senate President, nagpalit ng Blue Ribbon, yun, iba na. Si Tito Soto, hindi siya payag. Ay hindi naman pwedeng i-recommend sa DOJ kasi kailangan ng perma ng Senate President. Sinabi na ni Tito Soto, sa dami ng ninakaw nila, ganun lang kadali-dali na maging sila, state witness. Pero sabi naman ni Ping Lacson, yung bagong Blue Ribbon, ayaw niya daw husgahan si Marcoleta. May rason daw siguro yan bakit niya ginawa yun. Pero pwedeng tanungin si Marcoleta, bakit ganun kadali mong Bakit ganun kadali mo naman na pinopose yan? Yan eh. Parang sinurinder mo kaagad. Actually, sinurinder mo yung ng gobyerno niyan. Kasi dapat inuusig siya ng gobyerno. Ngayon, kung willing man siyang mag-cooperate, ibigay yung ibalik sa gobyerno yung kanyang mga ninakaw, isasabihin niya lahat, tingnan muna, ano bang mga ibabalik mo? Pwede bang i-declare mo anong mga ibabalik mo? Anong ari-arian yan? Magkanong amount ba yung ibabalik mo? Pangalawa, ano bang mga sasabihin mo? Doon ka mag-base. Pag nakita mo na mukhang nagko-cooperate ito, di saka ka mag-propose na gawin siyang state witness. Pero doon wala man lang usapan. Wala. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.